Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa bilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Isang masaya at masustansyang Miyerkules ng hapon sa lahat ng mga listener ng One Nutrition, One Nation mula Luzon, Visayas at Mindanao. Si Health Assistant Secretary Bernie Flores po ito mula sa tanggapan ng National Nutrition Council ng Department of Health sa Taguig City. Unang linggo pa lang ng Disyembre at malapit ng Pasko. Ang iba ay pinaghahandaan ng Pasko at kung paano ito isa-celebrate. Pero ang paghahanda ba ninyo ay isinasaisip din ninyo ang inyong kalusugan? Mamaya ay pag-uusapan natin ang healthy lifestyle na kahit sa Kapaskuhan ay ating dapat pinapractice. Kaya abangan ninyong lahat yan, mga kanutrisyon sa ating technical segment. Para sa ating featured Nutriskwela Community Radio Station, makakapanayam naman natin ang ating istasyon mula sa Katubig sa malayong bayan ng Northern Samar. Hihingi tayo ng update tungkol sa broadcast natin doon at syempre, kukumustahin din natin ang ating mga kababayan. Makakausap din natin maya-maya ang ating opisina sa Region 8 para makibalita. At hindi pa din po natatapos ang ating pakikikumusta at pag-congratulate sa isa sa mga nagkamit ng parangal pang nutrisyon sa nagdaang National Nutrition Awarding Ceremony. Kaya alamin nating lahat kung sino ang ating makakausap maya-maya lamang po. Kaya naman samahan nyo kami ngayong hapon na ito para mabigyan kayo ng impormasyong pang-nutrisyon. At sa pagbabalik ng ating programa, sisimulan na natin ang pakikipagbalitaan sa Katubig, Northern Samar. Kaya huwag kayong bibitiw at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na maraming Pilipino ang nagkakaroon ng hypertension, cancer at diabetes dahil na rin sa maling lifestyle at kaugalian sa pagkain? Para maiwasan ang mga ito, iwasan ang pagkain ng mamantika, matataba, matatamis at maalat na pagkain. Dagdagan ang pagkain ng prutas at gulay. Iwasan ang sigarilyo at alak at mag-ehersisyo ng regular para mapanatili ang tamang timbang. Ugaliin ang healthy lifestyle araw-araw. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Okay, nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at mula sa Katubig, Northern Samar, makakapanayam naman natin ang station manager ng Radyo Kasugbong, 97.3 MHz FM. Wala pong iba kundi si Miss Silma Lutaw. Kumusta po at masustansyang hapon sa inyo, Miss Silma? Magandang hapon po, Ma'am Bernie, at saka sa mga milyong-milyong tagapakinig ng ating sikat na palatuntunang One Nutrition, One Nation. Okay. So, okay naman po kami dito sa Katubig, Northern Samar. Medyo ano lang ang ating boses, parang nag-concert kayo, Ma'am Silma, kagabi. Opo, meron pong ubo at saka sipon dahil usong-uso po yan ngayon dito eh. Malamig po ba o maulan ba sa Northern Samar ngayon? Sa awa po ng Diyos, naman. Araw naman po ngayon. Pero kaninang umaga po is medyo umuulan-ulan. Meron lang siguro ng umiikot na bag, ano po. O sige, sana'y gumaling kayo kaagad pagkatas ng ating interview. Opo, salamat po. Kumusta naman po ang ating mayor, si Mayor D, Freddy Canda D? Okay naman po ang ating mayor at aktibong-aktibo po sa kanyang gawain bilang nangunguna po ng pamahalang lokal. Pamahalang lokal ng Katubig po. Oo. Kumusta na rin po sa ating yung ating chairperson ng ating Community Radio Council, si Ma'am Christine Heriales. Opo, masyado pong aktibo yung ating community
yung ating pong chair ng Community Radio Council, si Ma'am Tinet. Opo. Okay. Mabuti naman po. At yun nga, gusto namin malaman at makipagkumustahan kami sa inyo dahil matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-usap mula nung first interview, episode 6 yata yung ating interview noon. So, mula po noong una tayong nakapag-usap, Ma'am Silma, ano na pong latest ngayon sa operations ng Radyo Kasugbong? Ikinatutuwa ko pong sabihin sa inyo, Ma'am Bernie, na meron na po tayong internet connection. Ay, salamat! Opo. Ay, nice. That's a good news, Oo. So, pwede na yung ma-download later on, or maybe you're now downloading yung mga episodes natin. Opo, kaya lang medyo para yatang yung ating computer hindi yata compatible dun sa So, inaayos pa po yun ng ating mga technician. Okay. Opo. So, sana naman pretty soon meron po bang cell site ang Katubig? Meron po, pero yung yung ating internet connection is nagpakabit po ng internet connection yung pamahalaang lokal ng Katubig po. So, bali, kasama na po yung ating Radyo Kasugbong. Okay. So, maliban po doon sa, na kayo, wired, kumbaga, sa www World Wide Web. Ano naman po ang iba pang, sa programming po, may pagbabago ba tayo? Ganun pa rin po. Saka, ikinatutuwa ko po ding ibalita sa inyo na mga Monday po or Tuesday, bali ikakabit na po yung aircon ng ating istasyon. So, yun po. Ako, talagang good news yan, kasi mahirap din mag-broadcast pagka mainit. Ano po? Opo. At saka para po ma-protect din yung ating mga equipment yung computer natin. Oo. Ma'am, kailan ba kayo nabisita nila Ma'am Karen Santiago? Ay, bali po, Ma'am Bernie, may nagpunta po dito sa amin itong November 8. Oo. Ang taga-regional office po ng National Nutrition Council. So, in-evaluate po yung ating istasyon. Happy naman sila. Opo. Ang mga dalaga po yung nagpunta sa ating istasyon. So, nag-enjoy Marami naman po dyan sila. dito. Opo. O sige, ma'am. So, maliban dun sa dalawang very good news na yun for the broadcast station, kumusta naman po ang may mga pakulo ba kayo para maengganyo yung mga tagapakinig natin na hindi bibitiw sa Radyo Kasugbong? So, bali po nung nakaraang September, nagkaroon po tayo ng actual cooking class sa isang barangay po sa Katubig, yung Barangay Gibuangan. Oo. Bali, isa pong extension activity natin yun, kasama po ang University of Eastern Philippines College of Education. Mm-mm. So, kumbaga po, yung mga nilutong recipe doon, ay yung pong mga recipe ibinigay ninyo sa amin ng National talaga. Nutrition Council. Opo. So may demo, tapos at the same time, broadcast in-air nyo yung yung event na yon sa radyo. Opo. So marami namang nakinig at ang sabi nga po ni Ma'am Christy, yung ating pong chair is, dati po kasi ang karamihang pinanunood ng ating mga kababayan sa Katubig ay yung ating mga cable station. So ngayon po is, dumarami na po ang bumibili ng radyo dahil po napapakinggan nila yung ating istasyon. At saka, doon po mismo yung mga balita sa community, so na-update po sila kung ano ang nangyayari dun sa kanilang komunidad. So up to date sila hindi lamang sa Manila kung ano yung mga balita sa Manila, kundi mismong mga kapitbarangay tsaka kapitbayan. Opo. Meron bang mga pagkakataon sa between the last time we spoke at saka ngayon na meron bang nangyari na halimbawa calamity or emergency na nakatulong yung Radyo Kasugbong
sa ating mga mamamayan? Anong una po nating mga few months po ng ating operation, no, nag 24 hours po tayo ng ating programming dahil po masyadong malakas yung ulan at yung iba pong parts ng Katubig ay medyo lubog na. So, flash flood, Opo. Oo. So, lubog po sa baha. So, yun po ang ginamit natin, yung ating istasyon para magbigay po ng advisory sa ating mga community. Oo. So hindi naman na nasundan yon ng ganung klaseng sa awa naman po ng Diyos, Ma'am Bernie, hindi na naman po nasundan. Oo. So, sana wag po naman. ngayong Wag naman sanang sundan. Pero yung mga yung mga community affairs, mga public service, nakakatulong yung radyo, Kasugbong. Opo, malaki po ang tulong. Say, for example po, yung mga nawawalang kalabaw, yung iba pa pong mga announcement na... Sa ibang sektor naman. Opo, sa ibang sektor po ng ating community. At saka pati rin po sa peace and order situation po. Oo. So, malaking tulong po yung ating istasyon ng radyo. Opo, mabuti naman. Maganda, nakakatuwa rin marinig na... at saka na ma-manage talaga locally, no? Wala na halos ng pakialam ang national sa inyo, kayo na yung nagpapaandar ng community radio station. Opo, Ma'am Bernie, at saka magwa 1 year na po kami on February 2, so gumagawa po ngayon ng mga initiative yung members ng ating council para po meron naman magawang activity para po sa ating anniversary on February 2, 2012. Yung ating maganda. 2012. Uy, maraming Opo, magwa 1 year na po kami sa February 2. Congratulations. Niya, no, na maintain ang hindi lamang yung interest nung staff ng radio station, kundi pati ng community. Opo. Oo. Okay, maraming salamat, Miss Silma. Hindi na natin tatagalan ng interview at baka lalong masira ang iyong boses at saka para gumaling ka na rin kaagad. Okay. Maraming salamat sa iyong oras at yung iyong pagpapaunlak sa ating very short interview para sa second time or ikalawang pagkakataon. Baka meron ka pang parting words muna, Ma'am Silma. Nagpapasalamat po ako, Ma'am Bernie, sa panahon pong ibinigay ninyo para naman po maipahayag natin sa atin pa pong mga kababayan kung ano po yung tulong na naibigay sa atin ng National Nutrition Council upang mapalaganap po ang wastong nutrisyon sa aming probinsya at sa munisipyo po ng Katubig, Northern Samar. Okay, maraming salamat din po ulit, Miss Silma Lutao. Maraming salamat pong muli sa ating station manager, ang ating nakausap mula sa Radyo Kasugbong 97.3 MHz FM sa Katubig, Northern Samar. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Wag po kayong bibitiw. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang maling lifestyle tulad ng pag-inom ng alak at paninigarilyo, maging ang maling pagkain, ang ilan sa mga dahilan kung bakit dinadapuan tayo ng sakit tulad ng cancer, diabetes at hypertension? Upang maiwasan ang mga ito, ugaliin ang healthy lifestyle. Iwasan ang matataba, sobrang matatamis at maalat na pagkain, maging ang pag-inom ng alak at paninigarilyo. Palaging kumain ng gulay at prutas at regular na mag-ehersisyo. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation.